ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Magandang hapon po sa ating lahat mga kabisda. O ito na, okay na ang putang ina po. Sa Saldico, kumanta na. Mga hinayo pa kayong mga bubunistang tanganista kayo, iyak kayo ngayon. Bigla ho akong napakontent dahil breaking news po itong pag-uusapan natin. Nasa malayong lugar pa ako pero pinilit ko po talaga mag-content para po dito dahil ito na po ang hinihintay natin. Mukhang nakonsensya na po talaga itong si Saldico. Bigla ho kumanta at ikinanta po si Bongbong Marcos at Martin Romualdez na tinuturong mastermind sa lahat po ng insertion sa flood control sa nakaraang budget na pinirmahan na puro blanco. Unang pagkanta kasi part 1 po ito, sinabi ni Saldico, ibig sabihin may part 2 pa. Putang ina ang killing me softly yung datingan ni Saldico laban kay Martin Romualdez at Bongbong Marcos. Ang una niyang isiniwalat ngayong araw ay sila di umano ang utak, si Bongbong Marcos at Martin Romualdez sa isang nakakatakot na insertion, 100 billion pesos na inutos sa kanya. Patay kayo ngayon. Tamang-tama rin po yung rally ngayong October 16, November 16, 17 at 18. Kaya mga Pilipino, lumabas po tayong lahat at sumigaw po ng karapatan natin. Hito na, gaba talaga dili magsaba. Pero bago ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe. Pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Bangag, wala ko ako sa studio. Ako po yung naglagalag. Pero hindi po pwedeng palampasin po natin itong pagkanta ni Saldico. At suportahan po rin po natin ang Birada Aguila tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Nakakagulat mga kabisdak, itong nangyayari ngayon na bigla na lamang kumanta itong si Saldico at ikinanta si Martin Romualdez at Bongbong Marcos na itinuturong mastermind di umano. Hindi lang mastermind. Ang sinabi ni Saldico dito, ang turing kay BBM ay hari. Binunyag niya ha. Part 1 pa lamang ho ito. Ngayon ang gagawin natin, i-play muna natin ng buo. Pagkatapos mag-play ng buo, pakinggan natin, di ba? Saka pa natin kumintuhan, i-play by play natin para malaman ang sambayanang Pilipino at maganda kumintuhan po ito. Okay, pakinggan po natin ang pagkanta ni Saldico laban ho kay Bongbong Marcos at Martin Romualdez. Narito na ho, ang mabubunistang tanganista, pakinggan natin. Nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Bago lang sa akin. Ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakibutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya at may pangalan. Para sa bawat Pilipino. Putang ina, intro pa lang ng part 1 ni Saldico. Kakabahan na ang mga gago, iiyak ng mga tarantadong bubunistang, tanganistang, loyalista ng Agbap. Part 1 pa lamang, intro pa lamang. Alam na ho kung ano ang mangyayari. Putya, mauulit talaga ang history ng ating bansa. May masisipang Marcos na naman. Ito, tuloy mo na natin, ulitin ko. Unang pasabog, part 1. Ito ay mismo, galing po ito kay Saldico. Panoorin po natin, kung makalat na rin po ito sa social media. Panoorin muna natin lahat, saka i-play by play natin mamaya. Alam ko, nabuo ang galit ninyo sa akin din. Naunawaan ko rin bakit. Lalo na at malaki ang halagang kakaya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Nang bumalik ng Pilipinas at manahimik lang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Planong bumalik natapos ng SOLA. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, stay out of the country. Well taken care of, as instructed. Noon naniniwala pa ako sa kanila. Kaya't hindi ako bumalik. Hindi ko ang aking bibig. Sumunod ako. Pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakibutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Kinuha nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya at may pangalan. Simula ito, nung tumawag si Sakmina, mga daman sa akin, nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, natatapos lang ng meeting nila, Pangulo, at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sakmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yun. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction na ba ang Pangulo pasok ng 100 billion during their meeting. Ang
Sabi niya ay putukan. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, gets. After ng ilang araw, set po ng meeting si Secmina Pangandaman at yung Secretary of President sa amin, dating Speaker Martin Romualdez sa Guado Building, in front of Gate 4 ng Malacanang, at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Samin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Samin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami, right after the elections, May 2022, sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin ng PBBM, habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ang PSG, brown leather bag, at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat maglang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito. Pagkatapos ng ilang araw, ma-inform sila dating Speaker Martin Romualdez, Secmina Pangandaman, Yusek Adrian Samin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang pasok sa program funds dahil sa sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. Practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. Yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa program funds for the 2025 budget dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng program funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako sa Secmina, sinabi ang mensahe ng Pangulo, pasok ninyo yan dahil pinakakulay sa akin ni Speaker Martin yan. Hindi na pwedeng mag-pin. Kumbaga, ang utos ng hari, hindi pwedeng mapali. Again, I informed the Speaker and aspirants about the instructions ng Pangulo. Sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ko kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Secmina Pangandaman. Putsang ina, part 1 pa lang yan, bagsak ka na, bubuim. Wala na, tapos ng boxing, ito may abangan part 2. Kumalat na po ito sa social media. So tama lahat ng ating tsorya dito sa Bisdak Pilipinas. Tama lahat ng ating komentaryo dito sa Bisdak Pilipinas. Na talagang may utak ng lahat ng mga insertion sa ating bansa ay Martin Romualdez at Bongbong Marcos. Alam niyo po yung una kong sabi, itong si Saldico, talagang accessories of the crime. Siya yung missing link. Siya yung missing link na pwedeng kukunik sa lahat ng kwento ng mga witnesses sa Senate Blue Ribbon Committee. Na ngayon nga, kakatapos lang unang Senate hearing, na si Saldico talaga, tama rin yung panawagan ko, yung protect Saldico. Kasi si Saldico lamang ang magpipin down kay Martin Romualdez at Bongbong Marcos. So sa makatwid, ang magiging star witness po talaga dito ay si Saldico. So siya po ang karapat-dapat sa Witness Protection Program. So maliwanag na po kung sino ang may utak ng lahat ng pagnanakaw, paglilima sa kaban ng bayan. Wala nang iba, si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. Ngayon kumintuhan natin plea by plea. Kasi medyo mahaba na ang usapin dito sa nakawan sa flood control, under Marcos admin. At pinaglalaruan po tayong mga Pilipino. Di ba? Niluloko tayo harap-harapan. Kahit alam na po natin kung sino ang mastermind, pinipilit nila i-divert ang kwento at gusto nilang magkaroon ng pagtatakip, cover up na ho. So ito na ho ngayon, ay ba sabi natin dito sa Bisdak Pilipinas, Saldico, bago ka mamatay, anak ng tipaklong ka, magsalita ka, at kung mahal mo ang bayan, at ano mo yung apelyido nyo, kredibilidad mo, magsalita ka. Ito na nga ho, sa pamamagitan ng social media. Dahil sa social media ka lamang na pwedeng magsalita na hindi ka mapapahamak. Kasi kung magsalita ka in front of media, palagay ko magugurbor ka talaga. Malaki pong dagok ito kay Bongbong Marcos. Wala nang taka si Martin dito, Bongbong Marcos, pati yan si Senate Blue Ribbon Committee Chairman, Panfilo Lacson, sa pagtatakip ng isyong ito. Wala na silang magagawa. Ito na po talaga ang totoong kwento. Ang totoong mastermind, si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. Sila po yung gumagalaw ng budget. So lumalabas ngayon accessories of the crime, itong si Saldico. Patay kayo dyan. Parang dinadahan-dahan sila ngayon, healing me softly na kanta. Ito na nga ho yun. Sige ngayon, kumentuhan natin plea by plea yung kanyang sinasabi ni Saldico. Ito, nahin natin Na nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Okay. Ang nag-deliver sa papunta sa bahay ni Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez, hindi pa niya nasabi kung sino yung personalidad na nagde-deliver ng malaking pera sa bahay ni Martin Romualdez at Bongbong Marcos. Wala, di ba? Sa dulo hindi pa niya sinasabi. So ito yung mga aabangan muli natin sa mga video ni Saldico. Sino ba ang nag-deliver? Sino ba ang bagman? Ako, excited ako na malaman yung part 2, yung sino yung nagde-deliver. Kasi pag kumunik po ito sa sinasabi ni Orly Gutisa, bagsak na talaga. Wala na, tapos itong boxing to eh. The end na, knock out na to guys. So sino yung nagde-deliver? At magkano yung i-deliver? Ganun ba kadaming pera yung sinabi ni Orly Gutisa? Simba rin ho sa kadami na pera na yan. Saan dinideliver na bahay? Kasi maraming bahay si Martin Romualdez. Sa Forbes ba? Okay, tuloy natin ng konti. Mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa Balcom. Ang mag-insert ng 100 billion
project sa BICAM, sinabi na niya no, na ang nag-utos na mag-insert ng 100 billion sa BICAM, yung mga blankong BICAM na dati narati ay kini-question na rin po ni Kung Ungab, ni Tatay Digong, na puro blanko yung BICAM. At pinirmahan ni Bongbong nagiging batas na ngayon nakabinbin pa rin yung reklamo sa Supreme Court at kinalimutan po yan, pinagtakpan na ho ng mga animal, ng mga buhaya na nasa gobyerno ngayon ni Bongbong. Putang ina mo, Bong, lapit ka na, tuloy oh. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Okay. Sana po ay hindi nila ako mapatay. Alam niyo po kasi sindikato nasa palasyo eh. Magpinsan po ito ang binabanata ni Saldico. Ako sa akin, bilib po ako dito sa tapang ni Saldico ha. Para sa akin ha. Kasi hindi siya nagdadalawang isip na pangalanan at hindi siya natatakot na pangalanan si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. Tama ka dyan, Saldico. Good move yung ginawa mo. Bilib ako sa iyo ngayon. Saludo ho ako sa iyo ngayon. Dahil bago ka man lang magurgur nila, talagang ipagurgur ka nila. Siguro ako sa akin ha, kahit pagdating niya ng naiya, sakali lang ha, kung sakali, uuwi itong si Saldico, pag sa naiya pa lang yan, patay yan, gurgur talaga yan. Kaya tama yun. Pagtago ka muna, ilabas mo lahat ng mga nalalaman mo, takabahin mo sila. Bukas, maglabas ka ulit ng part 2. Kasi kailangan po natin talaga makumbinsi ang bawat Pilipino. Lalo na yung mga bubunistang, tanganistang, komunista, mga dilawan, tinklawan na ang nagrarally, ang sinisigaw Duterte. So ngayon, baguhin nyo na yung sigaw nyo. BBM resign, BBM managot, Martin Romualdez managot. Ito na po ang katotohanan. Huwag na po natin i-cover up ito. Huwag na po natin dayain ang ating mga sarili. Kasi pag dinadaya natin ang ating mga sarili, mga putang ina ninyo. Wala pong mangyayari sa Pilipinas, wala pong mangyayari sa bayang ito, kundi puro kasinungalingan pagtatakip ng katotohanan na yung mga namumuno sa gobyerno ngayon ay sila ay may kinalaman sa paglilimas sa kaban ng bayan. Ito na po yun. Okay na, gugurgurin talaga itong si Saldico, maniwala kayo. Kaya yung sinabi ni Senador Marcolita na si Orly Gutisa at ni Aimee na tinatakot na at tinutukan yung pamilya, totoo talaga yun. Kasi ito si Saldico ngayon, naglalabas na ngayon ng bago pa man ako mamatay, isasabi ko ang lahat na ito. Isabi mo na lahat, Saldico. Tingnan mo si Saldico nangangayat, sobrang payat. Ikaw ba naman hindi papayat? Ikaw yung laman. No, lahat ng media, social media, mainstream media, Saldico lahat ang laman at nalilihis nga eh. Natabunan nga si Martin Romualdez, di ba si Martin Romualdez pumunta ng ICI. Putangin na, gagawin pa nga state witness eh nung pagpunta sa ICI. At yung affidavit niya, diniin niya si Saldico. Tama yung ginawa mo, Saldico. Lumabas ka at nagsalita ka. Tuloy oh. Ginawa ko lang sa akin. Ngayon, daan ako harapin lahat. Tama. Medyo nakakabilib rin yung sinasabi niya na ngayon, handa ko na ang harapin ang lahat. Utang ina, paon mo na yan, Saldico, wag mo nang pakawalan. Sinira ka nila, sirain mo na ngayon pa lang. Total, ikaw ay sinira ka naman na, sirang-sira ka naman na, gumanti ka, huwag kang pumayag. Ito ngayon sinasabi ko, kung ako, Saldico, hindi ho ako papayag na ang pangalan ko lang ang masira, ang apelyido ko lang ang masisira. Kailangan damay lahat. Yung si Bunuan, putang ina, malamang sa malamang eh. Pinatakas yun ni Bongbong Marcos, Martin Romualdez. Si Bunuan, kasi pag makorner ka eh, pag makorner ka ng investigasyon, tibag ka, puta. Ito na, Bong, malapit ka na, Bong. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. Okay, ginagamit ng Marcos admin ang lahat ng resources ng bansa para tumahimik ako. Gagamitan ka talaga ng dasyan, Saldico. Kaya nga sabi ko, alam ko, si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos, araw-araw yan may komunikasyon. Nag-uusap yan sila. Siguro ngayon nga, ang script nila, ang game plan nila, Saldico, ikaw na lang magsakripisyo. Ikaw yung sacrificial lamb. Ikaw yung collateral damage. Ikaw yung ididiin namin. Di ba yun yung mga tsorya natin? Ito na nga ang nangyayari. Siya na nga ho yung ginagawang collateral damage. Siya na nga ho yung sacrificial lamb. Pero tayong mga Pilipino, hindi ho tayo papayag na itong si Saldico ay siya lamang ay ang mananagot. Sa atin ha, kung ito man lang ang sitwasyon na nangyayari ngayon, si Saldico kumanta, siya yung list na pananagutan. Pero siyang pwede siyang magiging state witness. At ang pinaka-mastermind ngayon na tinutukoy na ni Saldico, si Bongbong na at si Martin Romualdez. Tuloy sa Saldico. That he will shoot me if I will talk. Babarilin siya pag nagsalita. Boom, desperado na kayo, mga animal kayo. Ganun sindikato yan. Mafia, ganyan, mafia. Sa isang grupo ng sindikato, normal po yung may gurgurin, normal po yung may papatayin, at normal po yung may babarilin. Parang pelikula lang ba? Sa tingin nila na ito ay medyo kakanta na, itong kasamahan natin, birahin na nga ho natin, gurgurin na nga ho natin, pasalamat ka lang, Saldico, ngayon, dahil nagtago ka ngayon. Pero kung nasa Pilipinas si Saldico, malamang patay na si Saldico. Hindi mo na ito matatagpuan kung saan. O baka naman, parang mawala lang ba, no? Parang magiging missing lang si Saldico. Magiging missing si Saldico at mawawala na sa kwento ng buhay ng mga Pilipino, yung pala nagurgur na. Tuloy, oh. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Panakip butas, no? Ginawang panakip butas. Yan na nga ang nangyayari ngayon, collateral damage. No? Ginawa kang panakip butas at itinuro sa iyo lahat at isinisisi lahat sa iyo na ikaw, Saldico, ay mastermind, na ikaw, Saldico, ay may kinalaman. Sabi ko nga sa sarili ko, putang ina, hindi yan magagawa ni Saldico kung walang Martin Romualdez. Hindi yan magagawa ni Saldico kung walang pinakamataas na posisyon sa ating bansa ang kumukumpas sa kanya at gumagamit sa kanya.
Yan ang sinasabi ko dyan eh. Alam ng taong bayan yan. Ito na ang nangyayari ngayon. Lumabas na ang katotohanan. Panakip butas ka talaga. Kasi sila, sirang-sira na. Kaya sabi ko nga ho sa inyo eh, malamang sa malamang ang investigasyon nito hanggang saldi ko lang. No. Sa Senate Noribong Committee, kaya Panpilo-Lacson ngayon, hanggang saldi ko lang sila. Hindi mabanggit-banggit nga ho yung Romualdez eh. ICI, hanggang saldi ko lang yung binabaon. Paano putang ina pag mabaon si Martin Romualdez, sabi ko nga ho sa inyo, baon din si Bongbong Marcos. Yan ang maliwanag dyan. Kaya hanggat maaari hanggang saldi ko, ang kapal nga ng mukha eh. Gusto pang magiging star witness ni Martin Romualdez. Buti na lang, hindi natuloy. Kasi binabanatan agad sa social media eh. Tuloy oh. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, ebidensya, at may pangalan. Ito yung pinakamaganda dyan, saldi ko. Hindi na siya mananahimik, ilalabas na ho niya lahat ng kanyang nalalaman. May resibo, may ebidensya, may pangalan. Pero pinakamaganda siguro, saldi ko, sa susunod, ito part 1 pa naman eh, magpatikim ka muna, no? Magpatikim ka ng ebidensya at magpatikim ka ng pangalan. Ayan, ilabas mo kung ano yung nalalaman mo. Kasi nga ako sa akin utang ina sawa ng Pilipino ngayon sa korupsyon. Kawawa ng taong bayan, marami nang namamatay. Di ba sa baha? Ilang tao ba ang namatay sa baha? O sa nakaraang bagyo? Ilang kabahayan bang nasira? Mga magsasaka. Naghihirap ang taong bayan ngayon. Kaya ako sa iyo, saldi ko, itudo mo sa susunod mong video, maglabas ka ng ebidensya, magpangalan ka. Kung kasama si Baki yan, idamay mo na si Baki kung nandyan may ebidensya ka. Ano ka, putang ina, birahin mo na ng birahin yan, huwag mo nang patagalin yan kasi ikaw, dinudurog ka na. Para sa bawat Pilipino. Okay. Kumintahan din natin yung pinakaano niya. Kunti lang, para at least hanggang 100 million. Ako, humanga rin ako sa taong ito ngayon ha. Akala ko tuluyan ka ng manahimik, saldi ko. Okay. Seryoso yung kanyang mga binabanat. Putangin na, pagpakamatay na talaga to para ni saldi ko, para sa bayan. Kung ikaw naman, saldi ko, hindi ka talaga kurakot, birahin mo, tabla-tabla na. Okay oh. Nabuo ang galit mo sa akin. Naunawaan ko rin kung bakit. Lalo na malaki ang halaga. Okay. Ang taong bayan kasi ngayon, ang galit ng taong bayan ay nakapokus kay saldi ko. Tama ba? Siyempre, magkano po yun? 1.2 trillion pesos na flood control projects ang hinahanap po natin involved dito. So, siyempre, galit tayo dyan pag nanakaw yan. Kaya nang nangyayari ho, ang ginagawa ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez, pinipilit nila magkaroon ng cover up na hindi mapunta talaga kay Martin. Kaya nga-protect Martin Romualdez sila eh. Binaon nila ngayon si Saldico. At yung galit ng taong bayan, pati ako, galit na galit ako sa iyo, Saldico, anak ka ng kagwang ka. Kaya tama yung ginawa mo, hinayupa ka, total galit naman kami sa inyo, ilabas mo lahat. At ang pinagbuntungan talaga ng galit dito, si Saldico lang. At nakalimutan si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. Utangin na, ibaon mo ng todo, ito na yun, Saldico. Pero bago kayo pumusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin at bumalik ng Pilipinas at manahimik. Putangin na. O di, alam na natin. Alam na natin ang script. Saldico, huwag kang umuwi ng Pilipinas. Inutos sa kanya. Putangin na, sino pa bang nag-utos yan? Si BBM at saka si Martin Romualdez. Huwag ka nang umuwi. Bakit? Kasi nga pag umuwi ho ito, mag-attend ng hearing kasi hindi naman siya kongresista. Putangin na, laglagan na lahat. Pag nagsinungaling ka sa investigasyon, magaling mag-imbestiga, makikita at malalaman nila yung pananalita mo. So ito na nga ho yun. Hindi siya pinapauwi. Huwag ka nang umuwi. Bakit? Teka na lang. Kasi pag umuwi ka, magkaroon ng investigasyon, madali ka, at ang mangyayari, damay tayong lahat. Ito. Sige, tuloy. Umalis ako noong July 19, para sa aking medical check-up. Planong bumalik katapos ng SONA. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni Dating Speaker, Martin Romualdez, sabihan, stay out of the country. Putangin ako. Saldico, ito na. Uuwi na ho sana siya, no? Galing sa ibang bansa dahil nagpapagamot siya. Nung papauwi na siya, tinawagan ni Martin Romualdez, stay out of the country. Huwag kang umuwi sa Pilipinas, dyan ka lang. Alam na this. Pag uuwi kasi to, damay-damay na. Yung pala ay gagawin siyang pulutan, sisirain ang pagkatao ni ni Saldico, ni Tambaloslos at ni Bongbong Marcos. Huwag kang umuwi, dyan ka lang. Putangin, banatan ka ng banatan namin, ikaw yung magiging sakripisya lang namin. Well taken care of, instructed. Okay. Kami daw ang bahala sa iyo. Pangangalagaan ka namin. At sinong unang instruct? Si Bongbong Marcos. Ito na tayo ngayon. Si Bongbong Marcos, Martin Romualdez, ang nag-instruct at nag-utos na huwag kang umuwi, Saldico, sa Pilipinas. Kami ang bahala sa iyo. Kami ang bahala, pero si Saldico ang kawawa. Ano ho ang naramdaman ngayon ng mga bubunistang tanganista? Yung amo nyo, hinawakan si Saldico sa liig. In short, tuta si Saldico ni Bongbong Marcos. Siya po ay instrumento sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Nung nagkabistuhan na, nagkabulilalsyuhan na, ito ginawang sakripisya lang, binaon si Saldico. Kamalas lang ni Martin Romualdez at Bongbong Marcos dahil may social media na ngayon. Buhay si Saldico. Ito na ngayon ang pasikunang banat at siniwalan na dapat po ito ay seryosohin na nating mga Pilipino. Huwag po natin pakawalan ho ito, anak ng kagwang. Ito na yung hinihintay natin na pananagutan. Ito na yung sinisigaw ng Iglesia ni Cristo na accountability, pananagutan, transparency.
hatahasan na pong binanggit ni Saldico yung dalawang pangalan, Martin Romualdez. Sila ang nag-utos na wag akong umuwi ng bansa. Kami bahala sa iyo. Kaya itong taong ito nangangayat na. Binauna ng mga magpinsang mga buhaya, salot sa lipunan mga walang hiyang mga ito. Huwag po tayong pumayag na sasabihin na naman ng mga animal, ng mga buhaya, naninira lang si Saldico. Gumagawa lang ng kwento, putang ina, ito talaga ang totoong kwento, wala nang iba. Tuloy, Saldico. Noon naniniwala pa ako sa kanila. Kaya hindi ako bumalik. Tumikom at aking bibig. Sumunod ako. Ito ang hindi ko alam. Hindi pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakibutas sa kanilang kanya laban sa korupsyon. Okay, so pinapatahimik siya, huwag kang magsalita. Kami bahala sa iyo. Kami bahala sa iyo, gamitin ka namin. Gawin ka naming panakip-butas. O, ikaw yung sisihin ng taong bayan. Ikaw yung ituturo naming mastermind. So, ito na nangyayari sa Saldico. Tuloy, oh. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik. Ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. Okay, ginagawang poster boy para sa kanilang kasinungalingan. Alam niyo ko kasi, pag binalikan po natin yung mga ibang mga testimonya, kagaya ni Katibinag, talagang ang ugali ng Marcos ay manggagamit. Pag may pakinabang ka, talagang may pakinabang ka pa sa kanila, kaibigan kanila, o dikit kayo, at para bang yung bituka ninyo magkadugtong. Pero pagkatapos ka pa kanilang gagamitin, itatapon ka na parang basahan. What for example, Duterte, di ba? Ginamit ho nila ang pudo ang mga Duterte. Lahat na lang ng pabor binigay ng mga Duterte. Pagpalibing sa kanilang tatay, binigay ng mga Duterte. Hindi apakulong yung kanilang nanay dahil convicted, ibinigay ng mga Duterte. Pero ano po ang sukli ng mga Marcoses sa mga Duterte? Si former President Duterte ay kinidnap at pinakulong sa dahig. Si Inday Sara ay gustong i-impeach. Ba't ngayon lahat ng mga nakapalibot sa Inday Sara kinakasuhan, lalo na po si Senator Bato? Putang ina. Ang pagkademonyo ng mga Marcoses, ito na. Si Saldico na ho mismo nagsalita. Yung salitang budol, scam, ito na ho ang totoo. Nabudol ka rin, Saldico, na-scam ka rin, nagamit ka rin ng mga Marcoses. Tuloy. May resibo, ebidensya, may pangalan. Simula ito, tumawag si Sakmina, pagkakamit sa akin, nung nag-umpisa ang BICAM process last year. Ang sabi niya, tapos na meeting nila, Pangulo, at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. O ito na, yung Secretary of Budget and Management ba, yung si Tina. Putangin na, si Bongbong Marcos na daw mismo yung tumawag, si nag-instruct kay Tina na mag-insert ng 100 billion pesos. Tumawag kay Saldico. So ang talagang nagkukumpas ng lahat ng pangungurakot at utak nito lumalabas kung yung statement ni Saldico ngayon ng ating paniniwalaan at sundan ay si Bongbong Marcos. Tuloy, sir. At sinabi pa ni Sakmina, you can confirm it, Yusek Adrian Bersamin, dahil magkasama sila sa meeting ng Pangulong BBM noong araw na yun. Yung Yusek Adrian Bersamin, kasi magkasama sila ni Bongbong, dapat ito tandaan natin itong mga pangalan na ito eh. Magka-meeting sila ni Bongbong, si Yusek Bersamin ang nagsabi. Tapos si Bersamin, siya nagsabi kay Tina. Tapos si Tina naman, siya nagre-rely kay Saldico. Kaya nangyari yung 100 billion insertion. Putang inang buhay na to, tuloy. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction na ba ang Pangulo pasok ng 100 billion during their meeting. Sabi niya, ay totoo na. Putang ina, bingo. Nanigurado si Saldico. Paano nanigurado si Saldico? Nanigurado ko, putang ina, tawagan ko nga. Sabi ni Sik ng Department of Budget and Management, tawagan mo si Yusik eh. Kasi kasama si Bongbong Marcos para malaman kung totoo. So yung tinawagan, confirm nga. Putang ina, buhay bingo. O ano nangyayari sa 100 billion? Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert 100 billion projects. Okay, so siya ngayon ang nag-inform kay Martin Romualdez. Sinabi siguro niya, Speaker, kaibigan man sila. Sabi ni Bubuim, 100 billion po, mag-insert tayo. Kailangan natin. So anong nangyayari? Tuloy. At sinabi niya sa akin, what the President wants, gets. Okay, kung ano ang gusto ng presidente ay makukuha niya. Putangin na, no? Parang silang may-ari ng Pilipinas. BBM, para kang hari, animal ka. Kung ano ang gusto ni Marcos, ibibigay. So yung gusto ni BBM ay magkaroon ng 100 billion pesos na insertion. So ito ibinigay ho nila. So ngayon, ano po yung audit? Nasaan po yung 100 billion na yan? Putang ina, nasa mga bulsa ng mga buhaya. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sakmina Pangandaman at si Adrian Bersamin sa amin, ni dating Speaker Martin Romualdez sa Guado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusek Jojo Canis. Putang ina, Aguada in front of Malacanang. Ito na yung sinasabi ni Orly Gutisa na doon sila nagdi-deliver ng pera ng malita-malita sa Aguada Residence. Ito rin nabanggit din ni Saldico ngayon. Doon din nagmi-meeting. So ibig sabihin, itong Aguada Residence, ito ay kita ng mga buhaya. Doon nagmi-meeting sila kung paano ubusin ang pera ng bayan. Paano, magkano yung i-insert para paghatian ng mga animal. So ito na ho yun. Kumukunikta-kunikta na sa mga sinasabi ng, ni Orly Gutisa na nagdi-deliver. Puta na, Saldico, banatan mo. During the meeting, binigay ko ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang
Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Putang ina, ayop ka. Uy, galing mismo kay BBM lahat. Listahan. Putang ina, no? Mayroong talagang ano, yung mapya, yung systematic na paglilima sa kaban ng bayan. Pag nabanggit mo kasi yung word na BBM, puta, wala nang kukontra. Parang name your price, parang gano'n. Pag sinasabayin pala ni BBM, 1 trillion bigay. 500 billion bigay. Putang ina, kaya pala yung ano, unprogrammed funds, 800 billion, 500 billion. Lahat yun, kagustuhan ni Bongbong, anak ng kagwang. Tuloy yun. Nung sinabi po ni Yusek Albert sa amin, brown leather bag, naalala ko, nung nasa Singapore kami, after the elections, May 2022, sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin ng PBBM, habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, tinawag ng PSG, brown leather bag, sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Yung brown leader bag, ito yung pinag-lalagyan ng pirang 100 billion, tama ho ba? Maiwan na lahat, wag lang yung leader bag. Putang ina, nandun kasi yung pira sa leader bag. Tatakbuhaya ba yung leader bag ngayon? Kaya naniwala ako na utos talaga ito. Pagkatapos ng ilang araw, may inform si na dating Speaker Martin Romualdez, sa Mina Pangandaman, Yusek Albert Samit, at Yusek Johnny Cadiz, na kung pwede 50 billion lang ipasok sa program funds dahil sa sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. Nakiusap, no? Kasi oo nga naman na yung budget ng 2025, mas mataas talaga ang DPWH kumpara sa DepEd. Na ito rin ay kini-question nila kung nga former President Duterte at Atty. Vic Rodriguez nasa Supreme Court ngayon. Kaya gusto nilang magbawas ng 15 billion. So ano nangyayari? Natuloy pa rin. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. Yung balance na 50 million, ilagay na lang sa program funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng program funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako sa Mina at sinabi niya, ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan. Okay, so sinabi na ni BBM, ipasok nyo dahil pinangako na ni Martin Romualdez sa akin yan. So may Hindi na pinangako. pwedeng pagpin. Kumbaga, ang utos ng hari, hindi pwedeng mapalit. Utang na, no? Again, I informed the Speaker and aspirants about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec Mina Pangandaman. Utang ina, nakakatayo balahibo yung ginawa ni Saldico. Utos ng hari ay dapat masusunod. Ang utos ng hari para sa hari, piling hari, si Bongbong Marcos, piling hari, kayo. Akala mo pagmamayari ninyo ang pera ng bayan, akala nyo pagmamayari ninyo ang bansang ito, mga pukin ng ina ninyo. Sobra-sobra na ho yung paglilimas ninyo sa bayan, sa pera ng bayan. Alam nyo po, tayong mga Pilipino, gumalaw po tayong lahat. Utang na timing ba ho ito kung pasabog ni Saldico sa rally? Ngayong November 16, 17, 18, 3 araw yan ng Iglesia ni Cristo at marami pang magrarally sa kalsada ngayon ho. Uy, gumising po tayo mga Pilipino. Kaya pala po kanina sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, utang ina, nahihirapan silang banggitin si Martin Romualdez at Saldico. Pinagtatakpan nila. Yung pala kasi pagbabaon ng tudo si Saldico, baon sila lahat. At siguro, alam siguro nila na, siguro meron ng mensahe si Saldico. O sige, ibaon ninyo ako dyan. Pag binaon ako ninyo dyan, kayo ang ibabaon ko. So ito na ho ngayon yung lumabas na kwento. Saldico, sa susunod mong video, bigatan mo pa para lalong maniwala ang taong bayan. Ano bang pitsa ngayon? Ano na pitsa ngayon? 14 na ba? So 16, 17. So bago po yung rally na magyayari, ngayon pa lang, birahin mo na Saldico para maging bayani ka at linisin mo yung pangalan mo. Kung hindi ka kurakot, inutusan ka lang, utang ina, ikanta mo lahat ang mga yan. At baka nga yung mga jet na private plane ni Saldico at mga chopper sa Misibis, baka nga kay Martin Romualdez yan at kay Bongbong Marcos nagiging dami lang si Saldico. Pakinggan po natin itong kaunting banat ni Senador Marcolita kanina po sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Nakwinisto ni Senador Marcolita. Bakit nga ba itong hindi masyadong nakatutok sa mga kongresista? Bakit nga ba sa mga senador? Pakinggan po natin mga kabistak ang banat ni Senador Marcolita. Got excited this morning, Mr. Chair, nung nakita ko yung 7th public hearing dahil nakita ko dun sa witnesses and resource persons. Yung new invitees is Congressman Ferdinand Martin Romualdez Sr. Only to be disappointed na hindi ko po siya nakita ngayon. And I also note, Mr. Chair, na ginamit po niyong basis, yung sulat po sa inyo ni Speaker Faustino Boji. Mr. Chair, hindi ko po masyadong makuha ang ibig sabihin ni Speaker Boji ng ito ang ginamit nila na para hindi padaluhin ang mga miyembro ng House of Representatives. Subjecting them to a simultaneous legislative inquiry on the identical subject could potentially prejudice the findings of the ICI. Pasensya na po, Mr. Chair, pero hindi ko po talaga maintindihan yun. How can the findings of the ICI be prejudiced by their presence here? As a matter of fact, kahit na identical pa ito, ang atin pong mandate is in aid of legislation. And the ICI, I don't know what is their mandate. So, hindi po siya siguro justification. As I said, I was excited, pero ngayon po, kasi mas maganda sana kung nandito siya. It could have been more substantial sana. Having said that, Mr. Chair, siguro, isang araw,
na-process na natin ito kung ano dapat gawin talaga sa mga invitees na to. More particularly, the members of the House of Representatives that were initially mentioned at some point in several testimonies of the respondents that were invited by this committee. May I now proceed, Mr. Chair, to Engineer Bernardo. Kagaya po ng napansin sa pagtatanong ni Senator Kiko, ako din ay ganun din ang aking observation. Merong bahagi ng iyong salaysay na talaga namang very, very descriptive, talagang even the minutest detail. Ito yung mapapatotohanan sa dami ng mga pahina at mga saknong na binanggit mo. Kung halimbawa pag-uusapan, Senator Jingo Estrada, Senator Ramon Rebillon, talagang, kumbaga sa comics, wala ka nang hihilingin pa. Nandun na lahat. Pero pagdating sa bahagi ng mga congressmen or congresswoman, tipid na tipid ka. Halimbawa, yung Congressman Saldico, wala ka man lang sinabi tungkol sa magkanong hiningi, ilang projects ang napunta rito, ilang porsyento, kung paano mo dinescribe yung mga naunang senador na binanggit mo. Iniisip namin ni Senator Kiko na dapat ganun din sana. Sa ganung paraan, makikita mo talagang wala pinagtatakpan, malinaw na ibahagi mo talaga, nalalaman mo. Lalong-lalo na sa'yo, naintindihan ko sa tagal ng iyong paglilingkod sa DPWH, ikaw ay sagana na sa karamihan ng eksperyensya at pakikipag-ugnayan sa maraming tao, kaugnay ng iyong trabaho. Ito po, Mr. Chair, litaw na litaw, binanggit tatlong congressman and congresswomen dito. Talaga pong napakatipid po ninyo. Sa makatipid, dito lang po ay kung ako ihahatol dito, meron po kayong deliberately na parang hindi na gusto pang ihayag yung maaring nalalaman po ninyo. Kaugnay po nito, Mr. Chair, nung tinatanong din ni Senator Kiko, kahit na mathematical lang or arithmetical estimation, kung talagang napakahalaga po nun eh. Initially, ito po yung mga nasa notes ko din. Nagkakaisa pala kami ng direksyon ng pagtatanong. Bakit kinakailangang sangguniin mo ang abogado mo at pagkatapos ay makikipag-ugnayan ka kay Prosecutor General? First of all, Mr. Chair, I want to know if the Prosecutor General was invited in this meeting. May I respond, sir? Yes, PJ Padula. I did not receive any personal invitation, Mr. Chair, but I was directed by the Secretary of Justice to appear in today's hearing to represent him, sir. That is my problem, Mr. Chair. Ito po, nalilimitahan yung kakayahan ng kumiting ito na magpahayag ang mga respondents. Katulad nung tinatanong ni Senator Kiko, at yun gusto kong maitanong, bakit kinakailangan po na pigilan siya at some point on the things that he might be able to shed light to this committee? Ano ngayon, kung halimbawa tamaan yung mga ibang tao, sapagkat ito naman ay pagsasalaysay ng kanyang buong nalalaman. Ang totoo niyan, indicative na sa mga ibang pinagsasabi niya rito na gusto niya talaga. Gusto niyang ihayag ang buong katotohanan. Pero dahil ba he is a potential applicant to isahan, malilimitahan ang kanyang exposure dito. Ito po yung hindi ko maintindihan, Mr. Chair. Why is the Department of Justice at some point is interfering in the proceedings of this committee? This is something that we should probably process. Kung ganun pala yun, hindi malayang supplemental affidavit ito. This is questionable to the very least. Ang sabi mo rito, Engineer Bernardo, statements of facts applicable to all. Sa Tagalog, pagsasalaysay na applicable sa lahat. Tama. Hindi kita narinig. Sorry po, Mr. Chair. Yes po, Mr. Chair. Okay. Kung ito'y pagsasalaysay ng applicable sa lahat, katulad ng binabanggit mo sa paragraph 9, I can confirm based on my personal knowledge that in some form or another, on various extents, most proponents have their own designated contractors who will take on the projects for the former's benefit and advantage. Sometimes other proponents would request me to suggest contractors for them who are known to me or referred to me by friends and other personalities. These are situations that national and local elected politicians would request me to source projects for them. Di dapat ihayag mo rin lahat. The problem is, there is a prosecutor general who is not very interested in prosecuting people. He's very selective, Mr. Chair. This is something that is objectionable. May I be allowed to respond, Mr. Chair? You may respond. Thank you, Mr. Chair. I take exception to the observation of the good senator that the Department of Justice is interfering in the investigation being conducted by the committee. In fact, Mr. Chair, whatever limitations there are to the testimonies of this witness who is present here is not something which is being dictated by the Department of Justice, but by law. That is covered by Republic Act 6981, particularly Section 7 thereof. It is not our intention to restrict his testimony, as in fact, For he our said- education, kindly tell us what Section 7 is about. Yes, Mr. Chair. Section 7 of RA 6981
clearly states confidentiality of proceedings. All proceedings involving application for admission into the program and the action taken thereon shall be confidential in nature. No information or documents or given or submitted in support thereof shall be released except upon written order of the department and of the proper court. Any person who violates the confidentiality of said proceedings shall upon conviction be punished with imprisonment of not less than 1 year, but not more than 6 years, and deprivation of the right to hold a public office or employment for a period of 5 years. How can that provision apply? Yes, Mr. Chair, we believe it will apply. How can it apply? Tinatanong lang ni Sec. Kiko, tinatanong ni Senator Kiko, tinatanong lang namin, magkano ba lahat? How does provision apply? Mr. Chair, any matter pertaining to the... No, I'm not talking about any matter. Senator Kiko and myself is only trying to extrapolate gaano ba kalawak the magnitude of this whole thing para magkaroon lang kami ng mental picture about this. To explain that, Mr. Chair, if I How may be can allowed. that provision apply? Why would you limit the witness from telling at least an idea of how much it is? Mr. Chair, in the earlier proceedings, the question asked by Senator Pangilinan was already addressed by this representation when we said that the witness may openly give a mathematical computation of what is based in the affidavit. There was no restriction given by the Department of Justice. I think that is on record, Mr. Chair. Okay, why are you intervening? Because of the provisions of the law on confidentiality, sir, that is why it was referred to us. It was referred to us by the witness because he has The matter never of giving us an agreement. estimate is a confidential matter? No, precisely, Mr. Chair. That is the reason why we had already acceded to the request to Senator Pangilinan. Mr. Chair, With the permission of Senator Just a Marcoleta. point of information for our colleagues. Yes, actually, I precisely pointed out that it's already a public document that was submitted to us, and all that Mr. Bernardo would do is to make a mathematical computation of, or an estimate, diba? A ballpark figure of the amounts that may have been, total amounts that may have been involved, based solely, no, and within the confines of the affidavit. And therefore, I was satisfied. But yes, and the DOJ said they will submit. They have allowed, or they will be submitting, or they have agreed that Mr. Bernardo, their witness, will be submitting and address my request. may I continue, Mr. Chair? Mr. Chair, I'm surprised that an applicant to be processed under the WPP has the effect of limiting his testimony before this committee. This is a different matter altogether. Mr. Bernardo is being presented here. I think he was invited to shed light to the matters investigated in this committee. Whatever his use as a potential state witness, that is for the Department of Justice to decide. Hindi dapat mag-conflict itong dalawang ito eh. Yun lamang ang point doon, Mr. Chair. Parang ang nangyayari with the presence of the Prosecutor General here, parang nalilimita yung gusto naming malaman dito. Lahat ng itatanong namin ay kinakailangan i-refer sa kanya. O parang ikaw ang director dito, hindi yung chairman. Ito yung parang inconsistent na nakikita ko. Let me continue, Mr. Chair. Engineer Bernardo, hindi lamang ikaw, kundi kahit na si Engineer Alcantara or even Bryce Hernandez and others, palaging binabanggit ang pangalan ni Saldico. Pati yung halaga ng pera, pati mga litrato ng pera na ito ibibigay kay Saldico, ito yung para kay Saldico. And for that matter, even the last witness presented before we adjourned, Orly Gutesa, connected also Saldico. Talagang maraming nagsasabi na talagay siya yung nasa center nito. And Gutesa did more. He connected the dots between Saldico and Martin Romualdez. Ang kinalulungkot ko dito, Engineer Bernardo, napakatipid nung pagkakalahad mo ng salaysay tungkol kay Saldico. Samantalang kay Engineer Alcantara, magkano na yun? 5 billion ng projects. At tinanong ka pa nga ni Engineer Bernardo, mahusay bang kausap si Engineer Alcantara? Mahusay naman po. Ang sabi ng chairman, tinanong ka, ano ibig sabihin ng mahusay kang kausap? Madali ka at saka honest kang mag-deliver ng, yun di ba ganun? Yes, Your Honor po. Ayun nga po, bakit sa ganung exposure ni Saldico sa lahat ng transaction na pinag-uusapan natin dito, bakit wala ka man lang ng pensyon na konting detalye, Engineer Bernardo? Mr. Chair, binanggit ko na po nung umpisa na wala po akong personal knowledge sa transaksyon nila. Sa totoo lamang po, sila po ang kausap ni Saldico. Hindi po ako tungkol sa proyekto. Wala po kaming pinag-usapan ni Saldico except for some projects po na pinapalo up lang nila for implementation. Pero yung ang sasabihin niyo po ay tungkol po sa mga porsyento or whatever, sila po ang nag-uusap doon. Hindi po ako, Mr. Chair. Nagre-report naman sa iyo si Engineer Alcantara, hindi ba? Nabanggit po niya, minsan nagde-deliver siya, ganun, pero hindi po yung detalyado. I even don't know the projects that were being downloaded to by Saldico. We'll give you additional 2 minutes, Senator Marcoleta, because your time is up. But Wala na ba? we'll give you additional 2 minutes. Go ahead to pursue your point. Salamat, Mr. Chair. Okay lang. Engineer Bernardo, tungkol dun sa pagkakaiba ng mga coordinates dahil sa kaya nagkaroon ng konting problema. Yung sinabmit ni Yusek Cabral sa Pangulo na naging basihan ng sumbong sa Pangulo was based on MYPS application. Tama ba yun?
Mr. Chair, as far as I can recall, meron pong MYPS na balita ko po noon. Yun po yung, Mr. Chair, may I remind the Honorable Committee that during the time that there was a submission of those reports, I was no longer active in the DPWH because I was then on leave before the submission, I think, or retired na po ako after that. So, hindi ko po masyadong but I have talked to my people doon po dati na nalaman ko po na MIPS po ang kanyang sinubmit sa Pangulo, doon po sa sumbong sa Pangulo. Yun lamang po ang binanggit sa akin. So na-validate mo rin naman na-validate mo naman na base sa pagtatanong mo sa mga dati mong kasama sa DPWH nang talagang na-submit niyang application sa opisina ng Pangulo ay yung MYPS. Yun po ang sinabi nila, Mr. Chair. At ang totoo, dapat na isinabit niya yung MPCA. Ano yun? PCMA, but, PCMA. Na ito yung, kung tutuusin mo, ito yung mas accurate sana. with the Survey 123 coordinates po. Yes, yung Survey 123, kapag sinama mo sa MPCA, mas lalong katanggap-tanggap yung magiging coordinates ng bawat project. Tama? Ayun po, as far as I know, yes, Mr. Chair, yun po. So, yung allocable na binabanggit kanina, na talaga namang yun, pang-alok talaga yun. Ito inamin. Alam ito ni Engineer Alcantara, nung tinatanong ko si former Secretary Bunuan, katabi pa niya si Yusek Cabral, inamin nila yung allocable, ay inaalok talaga sa mga congressmen kasi doon nagsisimula yung deliberation. At noon, sinabi nga na yung allocable ay nasa 350 billion kagad yun, given the number of the members of the House of Representatives. Over and above that, papasok yung leadership na another 100 billion. Kaya yun lang, 450 na. Pagpasok ng unprogrammed, another 150 billion. At katapos-tapusan nito, ito na yung bicameral na another 400 billion pesos. Doon na kwenta, doon sa pag-uusap na yon, Mr. Chair, na ang talagang nadadagdag pala sa original ceiling ng NEP ay at least 1 trillion pesos. Engineer Alcantara, nandun ka nung tinatanong ko ito at na-establish natin ang bahaging ito. Tama ba? Yes, Your Honor po. Salamat po, Mr. Chair. Thank you.